Naku po mga kababayan, BIR trip, tumistigo na? Nako, pumabor kay BP Sara? Nako po, fake evidence, dismiss na? Nako, yan ang ating alamin ngayon mga kababayan. Pero bago pa po yun mga kababayan ay eto muna syempre. Kakapasok lang na balita mga kababayan, no? Itong tila may pag-announce, huhulihin na talaga itong si Senator Marcoleta. Nako, totoo na ba ito mga kababayan? Ay nako, magkakaalaman tayo mga kababayan kung huhulihin na nila si Senator Marcoleta ng tuluyan mga kababayan. Ay nako. Malaking gulo to panigurado mga kababayan. Kaya eto, binasa mismo ng kasamahan ni Senator Marcoleta mga kababayan dito sa Net25, no? Na alam naman natin na nako po, masugid tong taga-suporta ni Senator Marcoleta, lalong-lalo na ang iglesia mga kababayan, di ba? Nako. Ang naunahan tayo ng announcement. Nelson, May nag-announce? meron pong ibang nag-announce ng mahalagang bagay sa araw na ito. Iyon. Eto na yun mga kababayan. Alam ba kung sino? Sino yan? Ito po, ipanunood namin sa inyo. Yes ang po. kanya Announcement? pong announcement po ito. Mahalaga na dapat po ninyong mapakinggan ang kanyang announcement. Ready na? Yun, big pasok. Announcement ni Boying Rimulya. Oh. Ayun. Ito po, panoorin natin ang announcement ni Ombudsman Boying Rimulya. Rimulya. Boying. Boying. Si Senator Marcoleta, definitely. Eto na mga kababayan. Ano na, for resolution na. We're about to file it already. Nako. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Magkasampayan ng kaso na, sa sandigan na yan. Ha? Plunder. What? Plunder pa talaga mga kababayan, no? Di ba? Yung tumanggap lang ng donasyon si Senator Marcoleta nung kasagsagan ng eleksyon mga kababayan. Pambira. Kayo yung tatanungin ko kabayan, mismong yung Pangulo natin, hindi ba yan tumanggap ng donasyon? Baka sobrang laki-laki pa niyan mga kababayan, isinilid pa ng maleta. Pambihira talaga, selective justice talaga tong sila Boying mga kababayan, no? Di ba? Sobrang halatado na eh, di ba? O pati si Mike Defensor mga kababayan. Talagang sinigurado nila na hindi makakapagpiyansa yung kanyang kaso mga kababayan, di po ba? Pambihira, tapos ngayon sila Joel Villanueva ay nako po. Tila may yung sinabing hinog dati ni June Beck mga kababayan ay nako ngayon investigasyon pa lang, preliminary pa. Ang bihira, asan kayan mga kababayan? Tapos yung kay Cheese, wala na. Wala lang ingay mga kababayan. Dahil bumaliktad na di ba? Eto ngayon sa Senator Marcoleta na yung kanilang ipinunteriya mga kababayan. Pero yung tanong natin, totohanin na kaya? Di ba? Yung opisyal ng may lulusob dyan mga kababayan sa bahay ni Senator Marcoleta, magagawa ba nila yan? Or mismong dyan sa Senado, lulusubin nila na gaya kay Senator Bato at kay Senator Jinggoy yung gagawin nila kay Senator Marcoleta? Ready ba sila mga kababayan na may malaking gulong mangyayari? Diba? Kasi alam naman natin, kabayan, yung mga taga-suporta ni Senator Marcoleta, di po ba? Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung Di ba? same forum yun, no? Same forum. Di po ba, kabayan? Yan po ang announcement ni Ombudsman Boying Rimulya. Magpapile na ng kaso. Nakatakda na raw po sila maghain ngayong linggo sa Sandigang Bayan ng kasong plunder laban po kay Senator Rodante Marcoleta. Di ba mga kababayan, sa makatuwid, gusto na talaga nilang on the spot or ngayong buwan na or sa susunod na buwan mga kababayan na makulong na si Senator Marcoleta para hindi siya makapag-attend sa impeachment trial ni BP Sara mga kababayan, di ba? Alam na natin yung galawang yan mga kababayan, di po ba? Pambira talaga kasi
itong si Senator Marcoleta, mga kababayan, no? Ay, di ba? Grabe ito eh. Hindi to na areglo, nababayaran kung baga, di ba? Kailangan talagang matinik to sa kanilang lalamunan, mga kababayan, di ba? Kita nyo yung ABS-CBN noon, di ba? Na paano niya, mga kababayan, yung franchise. So, napasarapan niya. Kaya ngayon, mga kababayan, ako po, tila sinisigurado na nila, mga kababayan. Nakakalungkot, di ba? At dating congressman na si Mike Defensor, kaugnay ng Pambira. umano'y hindi pagdideklara ng 75 million pesos na campaign donations. Donations. Binibigyan ko po ng din, ha? Hindi daw po Donations. dineklara ang 75 million pesos campaign donations noon pong 2025 midterm elections. Ayon po kay Ombudsman Boying Rimulya, nakahanda na po yung kanilang resolusyon sa naturang kaso at isasampa na po nila ito sa lalong madaling panahon. Yun. At sinabi rin niyang may iba pang correspondent na isasama sa pareho pong kaso. Ayun, nauna na pong inamin mismo. Ito po ay naging transparent dito, Nelson, no? Si Senador Rodante Marcoleta, at wala siyang pangamba, no? Ito ipinahayag niya, maakto to sa palatuntunang ito, na ang kanyang campaign contributions mula po kay Defensor at sa mga negosyanteng kaibigan niya, Joseph Espiritu at Aristotel Biray, dahil mano sa nais ng mga ito na manatili pong anonymous. Nauna rito, ito pong usaping ito ay ibinasura na ito, Nelson, Ng COMELEC. Oo nga. At ang kanila pong desisyon doon, hindi po walang walang Paglabag. walang tumutol. Di po ba, mga kababayan? Dinismiss na yan mismo ng COMELEC. Tapos, di ba? Kasi napagtanto nila, mga kababayan, pag hindi nila napatahimik si Senator Marcoleta, ay nako po. Talagang matinik sa kanilang lalamunan, di ba? Malaking harang kumbaga si Senator Marcoleta sa kanila, kabayan. Di ba? Kabago-bago lang yung senator, mga kababayan, pero nako po, ilan ang senator yung kanyang pinahiya? Si Risa, Tulpo, name it pa, mga kababayan. Kaya nako po, minamadali na talaga nila, lalong-lalo na ngayon na, di ba, kasagsagan na ng trial, impeachment trial ni BP Sara, mga kababayan. Ay nako, 6-0. Oo. 6-0 po ito. Anbang Oh, po 6-0. ang nagpasa. Ibig sabihin, lahat ng 6-0 pa pala, mga kababayan, yung naging desisyon niyan sa pag-dismiss. Tapos ngayon, binuhay ni Rimulya, ay nako, eto na. Eto commissioners ng COMELEC ang nagpasya na walang nalabag sa COMELEC rules si Senador Rodante Marcoleta. Election, Kung pag-uusapan natin yung mga batas may kinalaman sa eleksyon Oo. at ang pagdodonate, wala po. Pero, sabi pilit nga, na binubuhay. pilit pong binubuhay. Ang punto naman daw ng ombudsman, kasi daw, kung nagbigay ng kontribusyon kay Senador Marcoleta, baka ang kapalit, meron naman daw impluensya si Senador Marcoleta na pwedeng kapalit nung perang ibinigay sa kanya. So, yung palang iniisip. Nako po, ang babaw. Para sa akin, mga kababayan, na ang babaw. Tanungin natin yung si Ombudsman Boying, mga kababayan. Balik tayo sa ating Pangulo. Ilan yung mga taong nagdo-donate niyan, mga kababayan, yung nung kasagsagan ng eleksyon? Beaber? Ang bihira. Tapos yan yung kanilang reason, mga kababayan. Wala. Mo pa lang Wala ay pwede talaga. nang basihan para sa mag-file na ka ng kaso. Parang di ba? ganun daw ang batayan nila. Pambira. Kasi kung siya ay senador, kasi incumbent congressman siya noon Di ba? Oo, kaya lang, patapos na yung termino. Patapos na po yung Papasok termino. pa ng senador Oho, at saka hindi rin siya pwedeng mangako na, hindi, ako mananalo kasi pag nanalo ako, ganito, ganyan. 32 sa Ayan nga. sa survey. Ibig sabihin, ang ginawang batayan ng ombudsman dyan ay hindi talagang ebidensya, kundi batay lang sa kanilang, anong tawag doon? Hula. Hinuha. Kasi ang hinuha nila
nakaka-impluwensya si Senador Gagamitin pa lang Ayun, sa oo. kalokohan. Ang hinuha nila Dahil ito ay ma-influensyahan. Oo. Maaari ito ay suhol. Kasi hindi ka naman pwedeng manuhol. Wala naman ng kapalit di ba? O, wala kang wala kang mapangyarihan, eh. Sabi nga ng mga matatanda, wala kang probetso dito. Wala kang mapoprobetso. At saka bukod dyan, ang punto natin, kung ang campaign donation ay bibigyan mo na ng kulay kahit na wala ka pa namang ebidensyang ito ay may kapalit, therefore, lahat ng campaign donation, pwede mong maging basihan para kasuhan yung mga tumanggap nito. Alam mo, mapanganib itong bagay na ito, ha? Ay pagka pumayag ka sa Sandigan Bayan na may probable cause yan, Oo. pag kakasuhan ko lahat ng mga Yan yung sinasabi natin mga kababayan, di ba? Ang babaw ng kanilang rason. Mambira. So pwede na natin kasuhan kung sino mang yung gustong pakasuhan natin ng ganyan mga kababayan. Di ba? kakasuhan ko lahat ng may Lahat ng campaign tumanggap donation. ng Oo. ng campaign donations. Ikaw At saka kung- yung iba pa, hindi na nga nang dedeklara eh. Ayun nga. Kaya nga ang punto dito ni Senador Marcoleta, bawal na pala maging transparent Ayun. ngayon. Ayun nga. Ayun. Lahat ng mga tumanggap ng Ayun mga kababayan, di ba? Oo. So buti na lang. Buti na lang. Buti na lang sana mga kababayan na hindi nagdeklara si Senator Marcoleta or hindi siya nagsabi ng katotohanan. Iyan ang gusto ng ombudsman na huwag kang magsabi ng totoo. Kay kakasuhan ka namin. Pambira kabayan, di po ba? Nagsabi lang ng totoo yung tao mga kababayan na may nag-donate sa kanya. Oh. ng campaign donation na hindi nagdeklara ng kanilang donasyon, ng Finish kanilang na kabayan. tinanggap, yun pa ang absuelto. Ang problema sa ombudsman, Oh. Jen, mas inuuna pa niya yung kaso na base lang sa hinuha niya eh. Ayun. Kumpara Well- dun sa kaso na mayroong hard evidence, may witness, may Ayun. mga Oh. picture, may video, mayroong sinumpang salaysay. Ayun. Ang sabi kasi ng ombudsman, Nelson, kami ho, may karapatan kami kahit na napanaginipan lang namin, pwede kami mag-imbestigate. Aba, pwede naman. Kasi moto proprio power ng ombudsman, ganun, kahit na sinulat mo na sa ticket ng bus, Oo. di ba? Tapos na itapon mo yung ticket ng bus, nakuha ng taga-ombudsman. Oo, gagawin Uy, niyang meron ebidensya. daw ganitong nakawan sa ganito. Ang imbestigahan to. Oo. Ano ang batayan mo? Nakasulat sa ticket ng bus eh. May ganun. Kaya lang, Jen, sa isang tao kasi, ang priority ng isang tao, doon mo siya makikilala eh, di ba? Ay, well, Diyon ka ma-identify. Halimbawa, ang priority mo ay paggawa ng mabuti, mabuting tao ka. ay syempre. Oo. Pero kapag Compact. ka ang priority mo ay pagkakasuhan, Oh. ang nagsasabi na Katotohanan. at nagtuturo kung sino ang sangkot sa flood control, Oo. protector ka ng flood control mastermind. Yun ang, hindi mo rin maalis sa isipan ng tao yun, ha? Yun ang hinuha natin. Yun ang eh. hinuha ng iba, ng Eh, ating mga kababayan. Ang problema ko ngayon, Jen, saan ko kakasuhan ang ombudsman? Doon sa hinuha ko na siya ay nagpoprotekta doon sa... Wala. Impeachment, i-file ka ng impeachment complaint laban sa ombudsman. Hindi ba Kasi pwedeng- impeachable official yan eh. Mahirap namang ganon dahil sa, siyempre, mahabang Proseso, proseso. oo. Hindi ba pwedeng sa kalsada ko gawin to? I-announce ko na. Nako. I- Nako po mga kababayan, tila may nagpapahiwatig na itong si Sir Nelson ha. Ay nako, hindi malabong mangyari yan mga kababayan, di po ba? Nako po. At eto na nga po mga kababayan, no? Galing kay Pinas News Insider. Nako po, BIR Chief kumanta na mga kababayan. Nako po, tila may yung mga fake evidence mga kababayan ay nako po, tila yung madidismiss na mga kababayan. Di ba? Sa galing ba naman ng mga abogado ni BP Inday Sara, nako po. Nako, eto kababayan, pakinggan natin. Ito ang balita ngayon. Yes, Trending po. at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tunay talaga na hindi mananaig ang kasinungalingan kahit kailan laban sa katotohanan. Bureau of Internal Revenue o BIR nagsalita na. Iyo. Tila binasag na ang katahimikan at Nako. Attorney Salvador Panelo may malaking pasabog sa gobyernong ngagva ni Marcos Jr. Mga fake evidence di umano sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na bunyag na
sa publiko. Ito ang mga balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit di umanong ayaw ipalabas at tinatago ng mga bayarang media sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Amen. At eto na nga mga kababayan. Ipipilit ng House prosecutors na mamarkahan yung selyadong BIR box bilang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Pero Nako. dumistansya dyan yung clerk of court ng Senate impeachment dahil iba ito sa kanilang naunang hiling. Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Natapos na nitong Webes ang marking of evidence sa Articles 1 at 2 ng magkabilang panig kaugnay ng kinakaharap na reklamo ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito ihahanda na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa July 6 impeachment trial. Pero hindi pa tiyak kung kailan mailalabas ito. Sa kabila niyan ay iginit ng House Pero doon, Prosecutor mga kababayan, na no? dapat mamarkahan sa pre-trial kahit ang sealed BIR box na lamang. That is what we will insist on. That the box be marked. Kasi it's our evidence. Di ba? Bit-bit ho namin yan from It's our evidence daw po mga kababayan. Pambihira. the House going to the Senate. So, I think we have every right to mark the box itself. Pero ang pahayag na yan ng House Prosecutor ay tinabla naman ng Clerk of Court ng Impeachment Yun. Court. It's the first time I'm hearing it. I have not received any motion or request to that effect yet. Because now there's a difference with what they've said in the manifestation. The manifestation with the request that the box be be opened, inventoried, and pre-marked. Paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na siya ring tumatayong Clerk of Court, wala naman silang natanggap na request para markahan ang mismong box. Sa ilalim ng National Internal Naku, Revenue wala Code ay pala. hindi maaring buksan ng box na naglalaman ito ng confidential tax records. Correct. Tanging ang impeachment court lamang anya ang makapagpapasyang buksan ito. Gayunman na ipadala na sa mga senator judges ang manifestation ng House prosecutors, habang sa Biyernes naman ay magsusumite ng posisyon ang defense team. Samantala hindi naman natatakot ang defense team ni VP Sara Yun. sakaling iharap ng Ayun mga kababayan. Hindi takot, di ba? Samantalang yung kampo ni Luistro ngayon mga kababayan, ay nako, tila ba'y gusto pa nilang patagalin mga kababayan, di ba? Pero yung una, di ba, minamadali nila? Pero ngayon kabayan, napagtanto kasi nila na yung mga ebidensya nila, ay nako po, easy lang na tila ba'y nare-rebuttal ng kampo ni Bibi Sara mga kababayan. Tila ba'y nasagutan agad. Di ba? Nako. prosecution, si Mary Grace Piatos bilang testigo. Kita nyo mga kababayan, ultimo. Sorry. Yung Mary Grace Piatos na yan. Gusto pa nang ipatawag? Utot niyo. Yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Kinumpirma rin ng depensa na wala rin sa kanilang listahan ang kontrobersya ni si Mary Grace Piatos. Pero bukod kay Piatos ay ihaharap din ng Piatos prosecution na yan. bilang testigo si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Sinabi pa ni Attorney Michael Poa ng depensa na maging siya ay haharap din bilang testigo ng prosekusyon na dati na rin ginawa niya noong pagdinig ng House Committee on Justice. And I don't have any problems with that. Lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President. Wala naman sigurong problema. Matatandang ibinahagi na rin ng defense team na pisikal na haharap si VP Sara sa impeachment trial kung kinakailangan. Pero hindi pa masabi kung sa anong sirkumstansya haharap ang bise sa paglilitis dahil bahagi ito ng kanilang legal strategy. Nisal, yung unang issue doon sa balita Tama, is Attorney Sal, mga yung kababayan. request ng prosecution na markahan yung BIR box. Pero pagdating doon sa clerk of court, yung house, Tila ba yung mic nila mga kababayan, no, na ano, naku po. yung Senate Secretary, iba daw yun sa kanilang unang hiniling. Pwede po ba yun, Attorney Sal, na iba yung hiniling nila tapos yung pagkalaunan, iba din yung ang gustong mangyari ng House prosecution. Isa lang ang ibig sabihin yan. Walang kahandaan ang prosecution, Iyon. which is expected. Talaga namang hindi handa yung mga yan. Hindi mga nagpa-practice yan. Kaya nga kailangan nila mga pribadong abogado na tulungan sila. Pangalawa, at kahit naman markahan nila yan, hindi naman sila nakakasiguro kung pabubuksan niya ng impeachment court. Kasi kaya nga hindi nabuksan niya sa House of Representatives. Kasi hindi po pwede buksan unless may utos ang hukuman. Now, ano yung pangalawang issue?
Yung pangalawang issue, Attorney Sal, posible or hindi posible. Isasalang daw nila yung testigo na si Mary Grace Piatos sa Senate Impeachment Court. Eto, pakinggan natin kung anong sagot dito ni Attorney Sal Panelo, mga kababayan ha, sa tila ba ipapatawag talaga nila yung Piatos na yan, kabayan. Di ba? Kasi alam naman natin na alam nila mismo na yung Mary Grace Piatos na yan ay confidential name yan, mga kababayan, di ba? Tila ba pambihira talaga. Nako. Ano pong komento ninyo doon? Ako, baka makilala natin sino si Mary Grace Piatos o baka naman magtakip siya ng muka pag siya pinatawag doon as witness. Yan ang katawa-tawa. At Oo, talagang nakikita lang ang kawalan ng kahandaan ng prosecution. Kung matatandaan po natin, nung unang lumabas yan, sinasabi nila na peke yan. Walang Maria, ano yun? Pangalan niya? Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Walang Yes, pangalan Atty. ganyan. Wala sa statistics. Kung kailang pinanganak yan, sino ba yan? Madalit sabi, hindi totoo yan. Ang tanong ko ngayon, sangayon sa inyo yan, nung una pa. Kayo mismo nagsabi yan, inimbestigahan nyo, walang ganyan. Kaya nga, nagdemanda kayo. Na di ba no, nagpakita lang doon na may tumanggap, pero wala. So, paano nyo ngayon puprobahan yan? Ano gagawin nyo? Ibig sabihin, gagawa na naman kayo ng istorya. Hahanap kayo na magpapanggap ng Maria Grace Piatos. Nako po. Nako po, yun din yung nasa isipan natin, mga kababayan, no, na baka, nako po, magtatanim sila ng Mary Grace Piatos, mga kababayan. Diba? Nako po, maglalagay sila ng isang katawang Mary Grace Piatos na lalabas dyan, mga kababayan, para tumistigo. Nako. At sasabihin niya, ako po si Maria Grace Piatos. Wala pa akong tinanggap ng pera. Binulusan ng mga dapat na... di binulusan ni BB. Yan ang sasabihin niyo. Puro kalokohan lang yung inyong mga ginagawa eh. Kahit na lang gawin niyo, talagang halatang halata na sinadya niyo na magtanim ng mga aligasyon na walang katotohanan at mga testigo na mga ang gawa-gawa lang ng lahat upang siraan ninyo si Inday Sara. At habang pinag-uusapan mo natin ng impeachment trial, wala sa ating paksahin ngayon pero gusto kong ipaksa yung pinagkakaguluhan nila ngayon. Dahil hindi nila malaman kung sino mag-preside sa impeachment court. Nako. Dahil kailangan daw abogado. Nako. Hindi daw dapat si Senate President William Gatchalian. At minumungkain nila yung isang kakampi nila doon sa majority na si Escudero na marami naman kumukontra. Okay. Maraming kumukontra dahil unang-una masama daw ang record nito. Masama ang record niya. Kaya hindi daw dapat na ito'y pagkatiwalaan sapagkat dinelay daw nito ang impeachment trial noong nakaraang taon. Unang-una, tingnan natin, yung na-delay noon sa 4th week, hindi pa sabi ng Korte Suprema, ito ay hindi totoo na 4th week, ibig sabihin immediately. Kailangan may reasonabling mga panahon upang simula ng impeachment trial. Madaling sabi, hindi totoo yung mga akusasyon ni Chis Escudero. Maaaring guilty siya sa maraming kalokohan na tinatapos sa kanya, pero hindi itong pagdidelay ng impeachment court sapagkat ito ay na-validate mismo ng hukuman. Yan ang pangalawa. Nako. Ito ngayon ang katanungan niyan. Dahil hindi abogado si Senador Sherwin Gatchalian as Senate President, gusto nilang palitan. Teka muna, unang-una, I remember one time sinasabi mo na pinalitan ang mga rules para magkaroon ng pagbabago dahil under the Senate rules, ang Senate President pagdating sa mga impeachment trial at kung ang Vice Presidente ang naaakusahan o kaya sino mang impeachable officer maliban sa Presidente, dapat ang Senate President. At binalita dito sa ating programa na nagkaroon ng balasahan after balasahan o before di balasahan pa nagpalit na daw ng Kaya nga tinatanong ko, kailan yan? Hindi ko yata nababalitaan yan. At pangalawa, bakit yung papalitan ng rules? Maliwanag naman na sa ligang batas na pag ang presidente ang akusado, ang presiding officer ay Chief Justice ng Korte Suprema. Bakit Chief Justice? Sapagkat mabigat
ang inaakusahan, ang number one public official ng bansa. Kaya kailangan napakaingat. Kailangan talagang mahusay, Chief Justice mismo. Pero wala siyang sinasabi na pag ang Vice President ang akusado o sino mang impeachable officer, kailangan abogado. Wala akong sinabi ang saligang batas na kailangan ng abogado. Oh, ngayon, tanong, pwede ba si Sherwin Gatchalian? Definitely pwede. Bakit kanyo? Sige, alam niyo, itong ganito yan. Yung nagpipreside ng impeachment, ang pinag-uusapan lang yan, prosedimento. Napakadaling pag-aralan ang prosedimento dyan sa impeachment trial. Ang gagawin lang ni Senate President Gatchalian ay ripasuin niya, pag-aralan niya, basahin niya, panuorin niya yung marami ng impeachment trial. Nung presiding officer si Chief Justice David, si Juan Ponce Enrile. Di ba? Meron mga pagkakataon, madaling sabi mga papanood mo yun, madaling pag-aralan niya. Pangalawa, pwede ka naman talaga mag-aral ng crash course sa procedure. Napakadali mo yan. Maniwala kayo first year lang yan Kaya pag-aralan yan Nako. Number 3, itong pinaka-importante. Si Sherwin Gatchalian, sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga pananalita, at sa pagkakakilala ko sa taong yan, merong common sense. Sentido common, yan lang ang kailangan. Alam niyo, sabi ng tatay ko, no? Nung ako'y pinag-aaral ng abogasiya, nung nag-aaral na ako sa UP College of Law, yun lang pinukpok niya sa akin, just use your common sense. Common sense lang talaga ang palaging gagamitin niyo at hindi kayo masisira. Pangalawa, si Sherwin Gatchalian ay bright, matalino, may common sense na matalino pa. Kadali-dali yung mag-preside sa impeachment trial. Pangatlo, ang problema dyan sa mga inyo, gusto niyo pang agawan ng karangalan at ng kanyang posisyon bilang Senate President. Bakit pa hindi kayo makapagantay ng inyong panahon? Binoto nyo na nga yan. Ibig sabihin, may tiwala kayo dyan. Ituloy nyo na yan. Hindi po pwede. Kung ako si Senate President Gatchalian, hindi ako papayag. Kaya mo yan. At nakita ko yung mga galaw niya dyan sa Senado, hindi naman siya bias. Nakita ko objective. Palibasa kasi, alam nyo, itong magkakapatid na ito, yan, si Rex Gatchalian na yan, at yung sino po ba, si Kenneth, at saka si yung kongresista, yung mayor ngayon. Maganda ang pagpapalaki sa kanila ng kanilang mga magulang. Kaya nakikita natin, kahit sa kanilang mga timinor, hindi sila self-entitled, hindi mayabang. Magalang. Hindi magarbo. Kahit na bilyonaryo ang pamilya. Hindi ba? Kaya ng Kaya dalawa, ako mga may tiwala ko babae, dyan. Kayang-kaya mo yan. Yung dalawa. Ituloy mo yan. Ikaw Dalawang ang presiding officer at hindi yung kung sino-sino pinipili ninyo. Abogado nga, kung may diferensya naman. O, di wala rin. Kailangan may integridad, objective, fair, may common sense, may talino. At yan, si Sherwin, nasa kanya ang mga kwalifikasyon. Ayan. Yan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, meron pang isang issue na ikinagulat din ng marami, Attorney Sal, dahil nga isinama din daw ng House Prosecution Team yung bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara, yung court sheriff na si Abby Andres. Kung matatandaan po natin, noong 2011 ay ito yung nasuntok ni VP Sara na dating mayor pa siya ng Davao City. Ayon sa prosecution, mahalaga daw yung testimonya niya upang patunayan yung umano'y tendency ni VP Sara sa paggamit ng karahasan. Kabilang din sa mga testigo yung mga opisyal na NBI, PNP at House Legislative Security Bureau kaugnay ng ika-4 na article of impeachment. Doon sa part na yun, Attorney Sal, yung isasama din sa pagiging witness or isasalang na witness yung dating sheriff ng Davao nung 2011 Attorney Sal na nangyari ng insidente yan. Ang kanilang motibo, ipapakita nila ang tendency ni Inday Sara na may karahasan siya, innate, kung mga katutubo sa kanya. Alam po ninyo, meron akong personal na kaalaman dyan. Sapagkat ako ang pinakiusapan ng kanyang ama na mag-abogado kay Inday Sara nung nanuntok siya ng sheriff. At inimbestigahan ko kung anong nangyari. Ito ang nangyari doon. Kaya kayong mga taga-prosecution, magmumukha lang kayong tangi pag yan ginawa niyong testigo. Bakit ito nasuntok? Ang sitwasyon noon, merong demolition doon sa isang lugar sa Davao. Dahil mga illegal settlers, kumbaga, merong mga nakatira doon na tinirahan
ng mga tinatawag natin ng mga panahon na squatters. Kaya naghahain sila ng demanda, yung may-ari, at nanalo sila. Kaya may order na evacuate na sila, umalis na sila doon. Ngayon, dumating na yung mga pulis upang ipairal ang order ng eviction. Pero ang problema ho doon, yung mga tao, syempre galit sila. Ayaw nila pumayag. At yung mga pulis naman, gustong ipatupad yung order. At talagang gagamit sila ng dahas. Madali sabi, parang bulkan na puputok na. Ngayon, si Inday Sara, at that time, mayor ng Davao, tinawagan niya yung sheriff. Sabi niya, wag mo muna ipatupad dyan. Parating ako dyan, hintayin mo ako. O madali sabi, sa halip na hintayin si Inday Sara, itinuloy niya. Nako. At nung pagdating ni Inday Sara, talagang sasabog na ho yung karahasan. Nako. Ano ang ginawa niya? Alam niyo, bilang mayor ng Davao, bilang leader na tinitingala ng tao doon sa Davao, kinakailangan gumawa siya ng isang hakbang upang matigil, hindi matuloy, yung pagsabog ng karahasan. At ang pamamaraan na epektibo lamang at nahinto nga yung pagsabog ng karahasan ay nung sinapak niya, sinuntok niya itong si sheriff. At nakita ng tao doon dahil yung pinaka-boss ng siyudad nila ay gumalaw na at pinahinto na yung ginawang labag sa batas. At saka natin, huwag niyong kalimutan na labag sa batas ang ginawa ng sheriff. Bakit? Sapagkat sa batas, bago mo ipatupad yung order of eviction, ay meron pa akong 30 days bago maging pinal yun kasi kailangan pa magkaroon ng pagkakataon yung mga idinimanda mo na humingi ng rekonsiderasyon. Kaya tama lang ho yung ginawa. Hindi ho yun nagpapakita ng maras, kundi nagpakita ho ng liderato. Correct. Nagpakita na marunong siyang pahintuin ang nag-aambang gulo at karahasan na magdudulot ng mga sugat at kamatayan. Dahil biro nyo, kung nagkabarilan doon, di maraming patay doon. Hindi po ba? Kaya yun ho ang kalakaran na bumabalot doon sa pagsuntok ni Inday Sara. Okay, kita nyo, walang nangyari doon sa kaso. Hindi naman ho kasi kasalanan. Kaya nga mga kababayan, no, na di mo talaga may pagtanto na until now, ang dami. Tila ba mas dumami pa mga kababayan yung nagmamahal kay BP Sara. Kasi ramdam mo talaga mga kababayan na yung kanyang pagserbisyo is para talaga sa atin na taong bayan mga kabayan, di ba? Kung ibang mayor pa yon mga kababayan, anong gagawin? Di ba? Tila ba mas kakampihan pa yung nagdi-demolish mga kababayan? Di ba? Kaya di mo talaga may si BP Inday na ang daming nagmamahal kabayan. Kasi ramdam di ba? Ramdam mismo natin. Di ba tayong mga mahihirap kabayan, lalong-lalo na? Nako, need natin ang ganyang, di ba? Ganyang pangulo kabayan. Na talagang ipaglalaban tayo. Hindi ipaglalaban yung nasa mga taas. Di ba? Mismo kabayan. BP Sara, ipinakita niya talaga diyan sa nangyaring yan na mahal niya yung kagaya nating nasa ibaba, kabayan. Di ba? Pero, yung Pangulo natin ngayon, sino yung kanyang mga minamahal? Nako, yung mga negosyanteng nasa taas mga kababayan, di ba? Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, nako po, di ba? Sobrang mahal na nga ng bilihin ngayon. Yung bigas na ipinangako, wala. Kaya si BP Sara mga kababayan, nako, nararapat na talagang uupo yan ngayong 2028 mga kababayan para maibalik natin yung Duterte effect or Duterte magic na nagawa ng kanyang ama mga kababayan para naman kahit papaano hindi na maulit itong mga nangyayaring, di ba? Lalong-lalo na nga yung pinaggagawa ng mga minor de edad na hindi na natatakot
na gumawa ng karahasan, mga kababayan. Di ba? Ramdam nyo ba yun? Pero sa panahon ni Tatay Digong, naku po, mismong yung mga batang yan, naku po, takot na takot kahit di pa pinagsasabihan ng mga kababayan ng kanilang magulang. Sila mismo. Yung magsasabi pa sa kanilang kasamahan na, naku po, huwag tayong gagawa ng ganito, ganyan. Dahil alam nyo naman yung si Tatay Digong, naku po. Di ba? Di ba, mga kababayan? Iyan. Mga kababayan. Kaya nararapat si BP Inday na ipagdasal talaga natin na siya na po ang susunod na Pangulo ng Pilipinas.